Ito ang paraan paano nakatakas si Michael Cataroha sa bilibid. Sumabay sa mga dalaw at pagkatapos ginaya ang gate pass gamit lamang ng ballpen. Halos isang buwan bago mahuli ang inmate na si Cataroha, akala ni Boying Remulla, Angie Bautista at Katapang ay pinaslang na at isinilid pa daw sa septic tank. At dahil sa natanggap na impormasyon ni Remulla, agad itong nagsagawa ng press con at dito baka daw pinutol-putol na at binato sa septic tank. Kaya bigla nitong inutusan si General Katapang at magpadala ng K9 para dalhin agad sa septic tank. Laking gulat daw nila na ang aso ay diretso kaagad sa septic tank matapos pinaamoy ang mga damit ni Cataroha. Dahil sa nalaman, kaagad na nagsagawa ng press con si Ninong Boying at sinabing may buto nga, pero noong siriin ito ng mga eksperto, aba, magugulat ka kung ano ang nasa loob ng septic tank. It is consistent with chicken leg bone. Kaya naman, biglang umamin si Ninong Boying na na-fake news siya. Oh my God! Ngunit hindi nito inamin kung sino ang nagpadala sa kanya ng impormasyon na tinigmaok, pinutol, binato sa septic tank si Cataroha. Staffing and classification, kaya hindi pa po sila nakakapag-hire. Nung Tuesday po ay personal kong na-follow up kay Secretary Amina Pangandaman para po mailabas yun. 250... Makasigit po ulit, ano? Opo. Ilan po ang hired Lantilla employees ngayon sa OFW Hospital sa Pampanga? Sa kasalukuyan po, San Rafi, wala po silang permanent employees. Ang nandun po lahat ay contract of service or JO po. Sige, pero ilan po yung mga employees? Sa ngayon po ay 110 po yun. Okay. 210. 210. Last nag-visit po ako, ang laki-laki ng ospital, Kong Salo. Ang daming mga personnel, bawat floor, and yet dalawa lang ang pasyente, inpatient pa. At doon sa outpatient, wala, zero. Kasi nga po, Sabado, hindi raw tumatanggap ng pasyente pag Sabado sa outpatient. Akalain mo, 200 personnel, and yet, dalawang pasyente lang inasikaso. So, nakita ko doon, yung ibang mga empleyado, pasintabi doon sa mga nurses, doktor, nakatayo-tayo lang. Siguro nagbibilang ng butiki. Totoo to. Bibilang butiki, well, konting exaggeration, sa ceiling. Yung iba siguro nangungulangot lang. Pasensya na. Nakakainis kasi. Na malaman-laman ko, may patakaran kasi daw na pag Sabado, bawal. And then, kailangan ikaw ay mag-register to make an appointment. And I found out na 3 months pa on that particular day, nung chinek namin, 3 months pa bago ka mabigyan ng appointment. Bakit 3 months? Samantalang walang tao doon. So, yan po'y na-address na ba? Yan po, marami na bang tao ngayon? Even while we speak, meron na bang tao doon sa outpatient? Sa inpatient ba, napuno na yung mga kwarto doon? Sayang naman kasi kung salo, nung pumunta ako, ang babango ng kwarto, very good. Malinis. Bakit? Hindi nagagamit. Yung mga operating room, ang linis. May cellophane pa yung mga kama. Opo. Yun pala, hindi pa nagagamit. So ngayon po ba gusto ko makita, pag pumunta kami doon, mag-check kami sa Senate, sa lower house, na gamit na yung mga gamit doon. With your permission, sir, I yield to you, Sec. Hans Kakdak, who supervises po the OFW Hospital. Thank you, before sir. that, si Congressman Salo would like to say something. Yes, Senator. Actually, nagpunta rin po ako doon dahil po doon sa pagpunta po ninyo, so pumasyal po kami doon. Kasama ko rin po yung grupo po ng SMNI dahil po sa program po natin. And natuwa naman po tayo, tama po lahat ng binabanggit din po ninyo na napakaganda po ng ospital. At magaganda po yung mga kagamitan, mabango, bago lahat. But I suppose, kailangan nga rin po talaga ng kailangan pong mas malaman po ng mga kababayan po nating OFW sa pamilya po nila na may pasilidad na katulad po nito.
ready po yung mga doctors po natin, natutuwa po tayo, ready yung mga nurses na tumulong at magbigay serbisyo sa kanila. May suppose, kakailangan nilang po talaga ng mas masusi na pag-inform sa mga kababayan po natin na mayroong pasilidad na pwede po nilang puntahan, na hindi po nila kailangan pumunta pa sa Manila. Okay, go ahead, Yusek Kakdak. Mr. Chair, Mr. Chair, if I... Yes, go ahead, Congressman Busita. Mr. Chair, patanong ko lang po, yung po bang OFW hospitals para sa OFW lang or included po dito yung dependents nila? You may answer, Yusek Kakdak. Sige po, unahin ko na po yung kay Kong Busita, Mr. Chair. Kasama po ang dependents dito sa OFW Hospital at libre po ang services. Mr. Chair, honorable members of the committee, dun po sa OFW Hospital, mula po nung dalaw ninyo, Mr. Senator, kung naalala nyo, nandun din po ako, ay meron pong improvements in terms of yung medical supplies. May existing partnership po ang hospital with UP-PGH. So meron pong linya doon ng supply ng gamot sa UP-PGH. But more importantly, yung procurement concerns na nailahad po namin nung panahon ng inyong dalaw, Mr. Senator, ay naresolba na po at meron na pong incoming procurement ng supplies ngayong buwan na ito at hanggang Setyembre meron magsisimula na. Pangalawa, doon po sa appointments, doon sa pagpasok ng mga pupunta, binigyang daan na po ang serbisyo, outpatient services sa weekend. Wala na pong sarado, lalo na pa sa araw ng Sabado. Opo. A bit. Doon po sa gamot, ang palaging reklamo na tatanggap ko, kulang-kulang daw, especially antibiotics. Yung mga basic na mga gamot, wala raw. Kahit na yung para sakit sa ulo, biogesic, wala. Kinakailangan pa ng OFW na pasyente lumabas ng ospital o mag-utos kamag-anak para bumili, dapat libre yun. So, marami naman tayong mga antibiotics. Yes, Mr. Senator. Mr. Senator, nandito po ngayon ang head ng OFW Hospital. Nagretiro na po yung nakasama natin noon, si Dr. Dante. Andito po si Dr. Kay. Okay. Bilang pwede rin ho magbahagi ng detalye. Pero bilang panghuli po sa ating... Pero makasingit para isa ng pagsagot. Nung pagpunta ko doon, mas maganda pa yung sari-sari store malapit sa bahay namin. Ang ganda pa ng kamada ng mga sachet. Doon sa inyo nakalagay lang sa mesa, parang nasa bangketa ng sa Quiapo. Hindi nga kung nandiyan lang sa mesa, kukuha ka na lang dyan at naayos na yung mga cabinet para ma-secure naman. Yes, yan. Naayos na po yun at nagbigay rin kami ng ulat sa inyong so may nakalagay sa mga mga litrado. Opo, naayos po, Mr. Senator. Of course, Doc K can provide the details. Okay. Bilang panghuli sa aking bahaging mensahe ay the hospital is reporting 40 to 50% increases sa outpatient and inpatient services.